Sige po tayong lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Pastor, this is our seed for the word. Praise God. Amen. Praise God. Sige po, palakpakan natin na malakas si Lord. Ayan, parang marami pong hindi pa nakapag-almusal. Tanong mo yung katabi mo, nag-almusal ka ba? Ayan, kasi po yung iba parang kulang po sa energy. Kailangan po tayo ay pupunta sa church na talagang we are full of excitement. At tayo punong-puno ng expectation that the Lord will going to move upon our place, no, upon this place. Amen? Tayo pong lahat ay yumuko, manalangin tayo. Heavenly Father, Lord, we thank you for this opportunity once again that we're going to listen, study your word. Lord, we believe, oh God, that according to your word, ang sabi mo, Panginoon, when two or three gather together in your name, you are in the midst of them. And right now, Lord, we believe that your presence is with us, O God. Salamat po para kasi mo mga nangihina. Hayaan mo, Panginoon, pagalingin mo mga may sakit, karamdaman, encourage mo nangangailangan ng encouragement, i-revive mo nangangailangan ng revival, Panginoon, at malaya ka nga makakilos sa aming kalagitnaan. At wala pong ibang maitaas, Ama, kundi ikaw lamang in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen and amen. Bago tayo umupo, pakisabi sa kanan at kaliwa mo, kakusapin tayo ni Lord. Sabi mo sa Kanya, pagpapalain ka ng Panginoon, just release a blessing of prayer right now. Sige, sabi mo sa Kanya, you will receive your miracle today. Amen. Sige po, malakas sa palapak kay Lord. Tayo po lahat ay makakaupo. Ayan. Praise God, with everything that is happening right around us right now, with all the craziness, no? Because of this pandemic, totoo lang, no? Talagang kung titignan natin ang ating kapaligiran, may gera pang nangyayari sa bang bansa, no? May mga kung ano-anong exposure na nangyayari sa gobyerno. Ang ating mga pag-usapan, I believe, ay very timely at napakahalaga po nating maunawaan kung paano natin ito dapat i-deal sa ating buhay. Ang ating pong topic for today is when everything is not okay. Sabay-sabay sabihin, when everything is not okay. Ayan, gusto ko po simulan itong topic na ito sa napakahalagang tanong. And I want this preaching today to be a personal, to be very personal sa bawat isa. Gusto ko po kayong tanungin, how is everything going on in your life? Kamusta na po lahat ng bagay na nangyayari sa inyong buhay? Tingin kayo lahat sa akin, ayan. Marami po kasi tayo mga kapatid na nasa loob ng simbahan, kung titignan natin, nakangiti, nakapagtataas naman ng kamay pag mag-worship, no, pagkakamayan mo ay okay naman kung titignan mo. Pero kung talagang kung sisiyasatin mo nangyari sa kanya, ay meron siyang pinagdadaanan sa buhay. Kaya tanong mo yung katabi mo, are you okay? Yan. No? Kamusta na po kayo mga kapatid? No, bilang isang pastor, gusto ko po kayong kamustahin. No? Kamusta na po kayo ngayong pandemic na ito? Now, with everything that is crazy that is happening around us, how are you? Ito yung mga tanong, gusto ko po maging totoo tayo, no? Gusto ko po kayong tanungin sa ilang mga bagay, and I want you to be honest with all these answers, okay? Number one, is there anything you want to talk about? Meron bang bagay na gusto nyong sabihin pero parang nahihirapan kang i-open? Hindi mo alam kung kanino mo gustong sabihin. Hindi mo alam kung kanino mo gustong ipagtapat yung nangyayari sa'yo. How is your stress level lately? Kamusta na stress mo? Totoo lang, marami sa atin na stress dahil nawalan ng trabaho. Hanggang ngayon, sarado pa ang kumpanya nyo. Hindi mo na alam kung saan kahuhugot ng pera. Tama ba? Ikaw sa po ba ako ngayon? What's the most difficult things you've experienced lately? Ano yung mga pinakamahihirap na mga pinagdaanan mo itong mga nakaraan? Meron po ba sa inyo ritong namatayan ng namahal sa buhay? Meron po ba ritong na ang iyong mga mahal sa buhay nasa ospital? Do you feel ineffective? May mga pagkakataon ba na parang wala ka nang magawa sa iyong sitwasyon? Hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin. And you feel like you are ineffective. Do you have unfavorable situation that happened to you lately? May mga bagay ba na dapat blessing na, hindi pa natuloy? Dapat promotion na, hindi pa natuloy, naudlot pa? Dapat favorable situation na, pero parang ang tagal namang dumating. If night time, sa gabi po, are you sleepy and fatigued but resisting going to sleep? Pagkagabi ba, ikaw ba ay madaling makatulog?
Minsan may mga pagkakataon dahil sa marami tayong iniisip, nakapikit lang tayo pero hindi tayo makatulog. May mga ganyan ba rito? Ha? No, tumatakbo ang isip mo kung saan, napapagod ka na lamang kasi hindi ka makakuha ng maayos na tulog. Do you feel paralyzed by indecision? Hindi ka makapag-desisyon na napaparalyze ka. Hindi mo alam kakanan, kakaliwa, dediretso ka ba o aatras? Have you overexerted yourself lately? No? Nasobrahan ka ba ng mga bagay na pagtatrabaho? No? Na overpatig ka ba? No? Physically, emotionally, socially, or intellectually. How is your financial status right now? Kamusta na po ang financial nyo? Parang dito marami makaka-relate. Tanungin mo katabi mo, kamusta na bang alkansya mo? Ayan. Marami siguro dito, binuksan mo na yung piggy bank mo. Binutas mo na ang iyong kawayan. Hinukay mo na yung baon sa iyong tahanan. How is your relationship with your loved ones? Kamusta ng relasyon mo sa nanay, tatay mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kamag-anak mo? Minsan, because of what is happening right now, pati yung relasyon natin sa ating mga mahal sa buhay ay nadadamay. Pagdating naman po sa spiritual, kamustahin ko po kayo. How is your prayer life? Kamusta na ang inyong panalangin? How is your relationship to God? Kamusta ng relasyon niyo sa Diyos? Do you still have devotion time? Nakapag-devotion pa ba kayo? O sobrang na kayong busy kakaisip sa COVID-19? Do you feel distant from God lately? Parang pakiramdam nyo ba? Napakalayo ng Diyos sa inyo ngayon? Do you feel like everything is just routine? At minsan pakiramdam mo parang routine lang. Linggo, sisimba. Lunes, magtatrabaho. Uuwi, makakain. Tapos babalik sa ministry. At parang pili mo, nagiging routine na lang isang bagay. Alam mo, isang bagay yan na nakakatakot sa buhay ng isang tao. Kapag nararamdaman mong parang nagiging routine na lamang at wala ng revival. How is your fellowship to your sisters and brothers in Christ? Kamusta ng relasyon mo sa iyong mga kapatid? Sa mga ka-link group nyo, sa mga ka-department nyo, sa mga ka-ministry ninyo, no? Sa mga ka-online ninyo. Kamusta na ang inyong mga relasyon sa inyong mga kapatid? Ibig sabihin, sumahin ko po lahat ng ito, pwede bang tanong mo yung katabi mo, kamusta ka na? Titigan mo ang kanyang mga mata. Ayan, kalapitin mo siya at sabi mo, sister or brother, kamusta ka na? Now, alam ko po, iba-iba ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Amen? At maaaring hindi rin po alam ng church natin ito ang iyong pinagdadaanan. So I want to just release right now, when everything is not okay, this church, we are here for you. Nandito po ang church para sa inyo. At gusto ko pong maglagay na pagkakataon na rin, no, na gusto kong sabihin ng ating mga leadership, kapag may kapatid ho tayong alam natin na may pinagdadaanan, pwede po tayong magpa-counsel sa kanila. Hello? Baka malapit nang masira ang relasyon yung mag-asawa at maghiwalay kayo. Kailangan nyo na ng counseling. Baka ikaw sa gabi ay nanguhuli na ng lamok o langaw at kinakain mo. Nagbibilang ka na ng butiki sa dingding. Baka kailangan mo na ng counseling. Napakahalaga po. Sabi nga ng Bible, napakahalaga sinabi ng Bible, there is safety in many counselors. May kaligtasan kung tayo marunong mag-counsel. When everything is not okay, yan po ang ating pag-uusapan. Ulitin mo yung katabi mo, tanong mo sa kanya, tanong mo siya, kamusta ka na ba? Kasi totoo lang, kung titignan natin lahat ng nangyayari, ang hindi magaganda mga balita. Tama ba? Kabi-kabila mga nakakatakot na nangyayari. May mga anti-injection, may pro-injection, pro-vaccine, anti-vaccine. No? May mga, pag na-vaccine ka, magiging zombie ka na. Sino dito mga na-vaccination na? Yan, meron na ba? Amin? Ayaw aminin yung iba. Parang, di ba yung iba? No, kinokondemn yung mga na-vaccination, na vaccine. Kinokondemn naman ang mga na-vaccine, yung mga hindi pa. No?
Misa din natin na kung saan tayo lalagay at parang nagugulumihanan o naguguluhan tayo sa mga bagay na nangyari sa ating kapaligiran. Tama? But I want to talk about ngayong umagang ito, when everything is not okay, ano ba ang dapat nating maging reaction? Ano ba dapat ang ating maging karakter? And I believe, pag pinag-usapan ng when everything is not okay, ang pinaka-epitome ng kwento sa Bible ay walang iba makikita natin sa Book of Job, sa buhay ni Job. Sino rito nakabasa na ng Book of Job, taas ang kamay? Pero minsan din natin naunawan, ano ba yung nilalaman nitong kwentong ito? Actually, the Book of Job ay hindi po alam kung sino ang author. Yung time na pagkakasulat ng librong ito, ay maraming nagsasabi, before the time of Abraham, ay naisulat ang Book of Job. At ito po ay considered as a poetic book, sapagkat napakaganda ng mga pangungusap, mga ginamit na salita dito sa libro na ito. Pero isa yung tinutukoy na gustong ituro ng Bible, ng book na ito, which is, why do bad things happen to good people? Bakit ba pinapayagan ng Diyos na mangyari ang hindi magagandang bagay sa mga taong mabubuti? At nung binabasa ko po ito, nung pinag-aaralan ko po ang Book of Job, nakita ko rin ang napakahalagang bagay na kung ano ang dapat na maging karakter ng mga anak ng Diyos in times when everything is not okay. Dito po, isinabi rin ng Biblia, ng Book of Job, ano ba dapat ang magiging tugon natin? Dapat na karakter natin. Ngayon, mga nangyayari sa ating kapaligiran, pandemic, ACQ, walang trabaho, may mga nagsasabi, babagsak pa ang ekonomiya sa mga darating pang panahon. Tataas pa ang mga bilihin. May mga nagsasabi pa na kung kaya mo na mag-abroad ka, paano kang hindi mo naman kaya? Diba? Magtitiis ka na lang. Diba? So, ano ba dapat ang ating maging karakter? Sa Book of Job, pag-uusapan po natin ang buong librong ito at kung paano si Job ay nagtagumpay when everything is not okay. Basahin muna natin yung unang bahagi ng libro in Job chapter 1 verse 1 to 3. Sino rito handa mag-aral? Magsabi ng amen. Job chapter 1 verse 1 to 3. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nangangalang Job. Kaya po maraming sasabing before the days of patriarchal o bago pa ang panahon ni Abraham, Isaac at Jacob, ay nandiyan na si Job ay sapagkat yung lupain ng Uz na tinutukoy dyan ay bago pa ang Israel. Siya'y isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Dito unang pinakilala si Job kung sino siya. Yung kanyang karakter, sabi ng Bible, siya isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Kung titignan natin kung paano inilarawan si Job, sa ating kapanahunan, si Job ay isang mabuting Kristiyano. Okay? Si Job, ang sabi rito, mabuting tao, sumasamba sa Diyos, at umiiwas sa masasamang gawain. Verse 2, meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ibig sabihin, pinakilala naman sa pangalawang pagkakataon ang kanyang pamilya. Siya ay pinagpala pagdating sa pamilya. 7 ang anak na lalaki, 3 ang kanyang anak na babae. Verse 3, marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Sumunod naman, inintroduce yung kanyang kalagayan sa buhay. Si Job ay pinagpala. Ang sabi nga ng Bible, pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kanyang kamelyo, 1,000 ang baka, at 500 ang asno. Ibig sabihin, ganon kayaman si Job. Pag sinabi po sa Bible, yung kamelyo, alam niyo po, sa panahon natin ngayon, ikukumpara ang kamelyo, parang naka-Audi ka niyan. Parang kang naka-Mercedes-Benz o BMW. Pag may kamelyo ka, hanggang ngayon naman, napakamahal pa rin ang kamelyo diyan sa Middle East. Pero gano'n karami yung kanyang ari-arian at napakarami niyang naglilingkod sa kanya. Now, in chapter 1, verse 6 to 7, may pagkakataon na humarap ang lahat ng anghel sa Diyos. Mapakipindot. At kasamang humarap ay itong si Satanas.
the accuser of the brethren. At nagkaroon ng pag-uulat-ulat. Satanas, ang kagaling? Sagot ni Satanas, parot parito po sa bawat sulok ng daigdig. No? Parot parito, kaya yung mga taong parot parito, hindi po trabaho natin yan. Si Satanas ang gumagawa niyan. Yung hindi ka mapakali kung saan ka pupunta, parot parito ka. No? Sabi mo sa katabi mo, hindi mo trabaho yan. Okay? Sabi ng Diyos kay Satanas, verse 8 to 11, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Ito pinagmamalaki ng Diyos si Job kay Satanas. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, the accuser of the brethren, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan niyo siya at ang kanyang pamilya at ang lahat ng kanyang ari-arian. Pinagpapala niyong lahat ng kanyang gawain at halos punuin ninyo ng kayamanan ng buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Verse 12, sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Ito na yung simula ng when everything is not okay. Listen to me, church, kayo lahat sa akin. There will be a time sa ating buhay that everything will not be okay. Yan po ay hindi maiiwasan sa buhay. Nandiyan kayo? Kasi bakit? Minsan papayagan ng Diyos. Hello? Sapagkat bahagi yan ng plano ng Diyos. Amen? Hindi natin lubos ang maunawaan kung bakit pinapayagan ng Diyos. Pero ang mahalaga, kasama yan sa plano ng Diyos. Sabi ng ni Satanas, kaya lang naman yan na mabuting tao, sumasamba sa'yo. Kasi pinagpapala mo eh. Subukan mo siyang alisin lahat ng kayamanan kung hindi kanyang sumpain. Sabi ni Yahweh, sige, gawin mo kung anong gusto mo sa kanya. No? So ito na, verse 13, dumating na yung pagkakataon when everything is not okay. Isang araw, nagkakainan at nagiinuman ng mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano'y dumating kay Job, ang isa niyang tauhang sinabi nito, kasalukuyan po namin pinag-aararo mga bakat, nanginginain naman ang mga asno. Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga bakat, mga asno, at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Unang inatake, ari-arian ni Job. Lahat ng kanyang mga material things ay kinuha, pinatay pati yung kanyang mga kasama. Yung mga tagapagbantay, tagapag-alaga. Verse 16, hindi pa ito nakatatapos ng pagbabalita. Ibig sabihin, umaaligaw-ngaw pa yung balita kay Job. Job, namatay lahat ng inyong mga tauhan, kinuha lahat ng mga kambing, kamelyo, tupa. At dumating na naman yung balita. Sinabi naman nito kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga paston at namatay lahat. Kamalas-malas naman, di ba? Ako lamang ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito halos tapos magsalita. Umaalingaw-ngaw pa yung salita. Nang may isa namang dumating, ang sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat na mga Kaldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo. Pinatay ang aking mga kasama. At ako na lamang ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Grabe, no? Lahat ng kanyang kayamanan, ninakaw, kinuha, pinatay. Verse 18, hindi pa nito halos tapos magsalita, nang may dumating na namang isa nagsabi, habang ang mga anak po ninyo, ito na, unang material eh. At maraming sa atin, pagdating sa material, okay lang eh. Tama? Hinyan eh. Itong pandemic, okay lang, walang trabaho, kumakain ka pa rin naman eh. Amen? Yung iba nga, tumataba pa eh. Pero ito na, hindi na yung material, yung kanyang pagsubok na hinaharap.
Habang ang mga anak po ninyo nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay ng kapatid, inihampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lamang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Una, material, sumunod lahat ng kanyang mahal sa buhay. Grabe, sabi ko nga, kung material lang, okay. Pero yung kunin yung mga anak mo, mahal mo sa buhay, ay mabigat yun. Lalo kung anak mo, kung misis lang, asawa, kaya pa eh. May narinig ako sasabihin ko lang sa inyo. Huwag niyo akong hatmulan. Totoo lang, marami sa inyo, kung okay lang mamatay ng asawa eh. Huwag lang ng anak eh. Minsan nga, sabi ng iba, nakalaya na rin sa wakas. Narinig ako isang magandang kasabihan. Pag namatayan ka ng asawa, ang tawag sa iyo ay byudo o byuda. Ang mamatayan ng mga magulang, ang tawag sa iyo ay ulila. Pero ang mamatayan ng anak, anong tawag? Wala. Sapagkat walang salita ang maihahambing sa sakit na nararamdaman ng magulang na namatayan. According by Vilma Santos. Galing po kay Vilma Santos yun eh. Doon sa pinikulang Anak. Totoo, di ba? Walang sakit na maitutulad na salita sa nararamdaman ng magulang ng mamatayan. At ito yung dumating kihog na balita. Nandiyan kayo? Imagine mo yung sarili mo, hindi biro yun. Mawalan ka ng hanabuhay, nawalan ka ng mga katauhan, nandiyan kayo? At mamatayan ka ng iyong mga anak. Sabay-sabay na namatay. Hello? Now, una nating makikita when everything is not okay, ano dapat ang karakter natin na dapat gawin? Verse 20, tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Grabe! When everything is not okay, listen to me, church, at darating yan, hindi po yan maiiwasan. Bahagi ng buhay ng tao. Itong pandemic, bahagi yan ng buhay ng tao. Siguradong may mamamatayan tayong mahal sa buhay. Siguradong may mamawawalan sa atin ng hanap buhay. Pero anong dapat natin maging karakter sa panahon nang tayo sinusubok sa bagay na yan? When everything is not okay, maintain the attitude of worship. Pakipindot. Sabi mo sa atin mo, maintain the attitude of worship. Hindi pwedeng ihinto ka ng pagpupuri sa Diyos. Anong ginawa ni Job? Pinunit ng kanyang damit, tanda ng siya ay nagdadalamhati, inahit ng kanyang buhok, naglagay siya ng abo sa ulo, yung sumisimbolo na siya ay nag-aayuno, nagdadalamhati sa kanyang dinadamdam. Pero anong ginawa niya? Nagpuri pa rin siya kay Yahweh. Madaling magpuri kay Yahweh, na-promote ka, ang dali niya. Lord, salamat, promotion. Tama? Nag-breakthrough ang iyong business. Wow! Sa kabila ng pandemic, ang dami bumibili sa'yo online. Yung mga nag-o-online dyan. Ang sarap magpuri kay Lord, breakthrough. Mas mataas yung sales mo ngayon kaysa nakaraang taon. Wow! Hallelujah! Kaya mapapasayaw ka talaga eh. Tama? Tapos nakikita mo mga anak mo, ang lulusog. Walang sakit. Talaga naman mapapaindak ka, Lord. Amen? Pero paano kung magkasakit ang mga anak mo? Hindi ka pa makapagbayad ng utang, mga obligasyon. Mapuputulan kayo ng kuryente. Pagpihit mo ng gripo nyo, walang lumalabas sa tubig. Kasi, putol. Nakakandila kayo sa gabi, parang may lamay. Ano ang magiging attitude mo? Totoo lang, marami sa atin, hindi imbis na mag-worship kay Lord.
Ibig sa pagpuri kay Lord, anong gagawin? Sisisihin ng Diyos. Lord, di ba? Lord, lagi naman ako. Tama? Kasi ano naman ako, bakit mo pinayagan dito? Nasaan ka na, Lord? Di ba? Nasaan ka na? Walang himala. May noro-nor. May himala yung kanya, may himala. Pero anong ginawa ni Job? He maintained the attitude of worship. Nagpuri pa rin sa Diyos. Tanong mo yung katabi mo, kapag hindi na ba okay nangyayari sa'yo, mag-worship ka pa rin ba kay Lord? When everything is not okay, are you going to still worship the Lord? Pupunta ka pa rin ba ng sambahan? Pupunta ka pa rin ba ng simbahan? Magtataas ng kamay at magpupuri pa rin kay Lord? Marami pumupunta sa church, alam niyo po, umiiyak. Hindi naman dahil nagpupuri kay Lord eh. Umiiyak kasi nagsusumbong kay Lord. Walang masama doon. Nandiyan kayo? Pero unang-unang dapat nating maging attitude sa panahon na tayo may pinagdadaanan sa buhay, ay huwag mawawala sa atin ang espiritu pa rin ng pagsamba sa ating Diyos na buhay. Anong sabi ni David? Psalms 34 verse 1, I will praise the Lord at all times. I will constantly speak His praise. Sabi niya, sa lahat ng pagkakataon, ano man ang sirkumstansya, magpupuri ako sa Diyos. Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ephesians chapter 5 verse 20, and give thanks for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So dito makikita natin, alam niyo po kung ano, sa kabila ng anumang mangyari sa ating kapaligiran, sa kabila ng anumang pagdadaanan natin sa buhay, ang gusto ng Diyos, magpuri tayo sa Kanya. Nagpupuri ka, bakit? Kasi alam mong ang Diyos ay mabuti pa rin. Amen, nagpupuri ka sapagkat nagtitiwala ka sa Diyos, anuman ang iyong pinagdadaanan. Yes, hindi madali yon. Kasi madalas tayo kung ano, pag kami mga pinagdadaanan tayo, bitter tayo eh. Di ba? Nagiging ano tayo, nagiging self-pity. Oh, kawawa naman ako. Tama? Pero ang gusto ng Diyos, ulitin mo, sabihin mo sa katabi, ang gusto ni Lord, magpuri ka pa rin sa Kanya. Sambahin mo pa rin ang Panginoon. Parangalan mo pa rin ang Diyos sa iyong pinagdadaanan. Amen ba? Hindi daw natapos yung pinagdaanan ni Job. Buti sana kung yun na, tapos na eh. No? Tuldok na eh. Okay na eh. Hindi. Nang sumunod po, no, sa Job chapter 1, verse 6 to 7, nagtipon na naman ang mga anghel sa langit. Dumating na naman itong manunukso. Walang ginawa kundi ang sabi ng Bible, ang trabaho niya ay upang magnakaw, pumatay at manira. Si Satanas ay present doon sa meeting na yon. At ang sabi po ng Bible, sa chapter 2, verse 3, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Ito naman. Alam niyo, ang nakita ko sa talatang ito, ang Diyos ay very proud sa kanyang mga anak. Sabi mo sa katabi mo, proud sa iyo ang tatay mo sa langit. Di ba? Proud si Lord sa atin. Sabi ni Yahweh, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao at sumasamba sa akin. Napakaganda nun, no? Sumasamba sa akin. Sa kabila ng ginawa mo, Satanas, kinuha mo lahat ng kanyang ari-arian, pinatay mo kanyang mga mahal sa buhay, kanyang mga anak. Pero sumasamba pa rin siya sa akin. At umiiwas sa masamang gawain. Aba, hindi siya nag-inom, no? Pagkapatay ng mga anak, inom na tayo. Wala nang kwenta itong buhay na ito. Hindi siya gumawa ng masamang gawain. Hindi niya pinagbutungan yung mga natirang nagbabalita. Ba't kayo nabuhay? Di ba may mga natira, bawat pangyayari, may isang natitira para magbalita. Hindi siya gumawa ng masama na, kayo mga natira, siguro kayo yung, di ba? Pwede isipin ni Job yun. Pero si Job ay hindi gumawa ng masama. Umiwas sa masamang gawain. Hinimok mo kung pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan. Listen to me, may nakita akong napakahalagang bagay dyan sa sinabi dyan. Walang sapat na dahilan, pero pinayagan ng Diyos.
pinapayagan ng Diyos, minsan ang mga pagsubok sa ating buhay, kung titignan mo, Lord, anong dahilan? Wala. Kasi may plano siya. Pero sa kabilang banda, logically speaking, may mga pagkakataong atakihin ka ni Satanas sapagkat may dahilan. Nandiyan kayo? Kaya, wag mong bibigyan ng pintuan si Satanas na ikaw ay atakihin niya. Hello? Subalit na natili pa rin siyang tapat sa akin. Napaganda ng ganong report no, na marinig natin sa Diyos. Kaya sabi niya sa huling panahon, pagharap natin sa Kanya, maririnig natin sa Kanya, my good and faithful servant. Kaya sa kabila ng ating pagdadaanan sa buhay, maging tapat ka pa rin sa Diyos. Paano? Maintain the attitude of worship. Pag kami pinagdadaanan ka, the more na may pinagdadaanan ka, lalo ka pumunta ng church at mag-worship. Iba, may pinagdadaanan lang, ha? Minsan, hindi nga mabigat. Labahin lang ang pinagdadaanan mo, wala ka na sa church, eh. Sabi sa tabi mo, totoo yun. Ang bigat na nang dating sa'yo, may lalaban pa ako, eh. Tambak na, eh. Ba't di mo gawin ng Sabado? Hello? Manatiling tapat lalo sa pagsamba sa Diyos. Eto na, the accuser of the brethren, nagsalita na naman, sumagot si Satanas. Kahit anong bagay ay bibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin yung sakta ng kanyang katawan at sigurado kung susumpain niya kayo ng harap-harapan. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin. Kaya, umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Verse 7, at tinadtad ng nagnanaknak na sugat, pakipindot, ang buo nitong katawan, mula ulo hanggang talampakan. Hindi hanggang paa lang, eh. Hanggang doon sa talampakan. No? Nagnanaknak na sugat ang ibinigay sa kanya. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Nakakita niya ng palayok. Kinakamot niya yung sugat niya. Sobrang dami mula ulo hanggang paa. Hindi pa nasapatan doon sa nawalan na ng hanap buhay, nawalan ng ari-arian, ng kayamanan, namatayo pa ng mga anak. Ito, may sakit naman siya. Nandiyan kayo? Ang bigat. Everything is not okay. At ito pa, ang nagdagdag pa ng bigatin kay Job sa verse 9. Sinabi ng kanyang asawa. Ito yung matindi pa, eh. Sana namatay na lang yung asawa kaysa sa mga anak, eh. Ang itinira yung bungangerang asawa. Sabi ng katabi, ang bigat talaga niyan. Sinabi na kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpay mo ang Diyos nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, ito napakaganda, another attitude. Another na pwede natin gayahin sa buhay ni Job when everything is not okay. Sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa sa kabila ng kanyang paghihirap? Hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Grabe! Kung titignan natin yung ating pinagdadaanan sa ngayon, wala pa sa kalingkinan ng pinagdaanan ni Job. Pero alam niyo, napakaganda kay Job, when everything is not okay, Job had the godly perspective. It's very important when everything is not okay. Grabe yung kanyang pananaw, yung makadiyos na isipan sa pagdating ng pagsubok. Nandiyan kayo? Ang sabi niya sa kanyang asawa kasi, Job, sabi ng asawa niyang babae, alam mo, para mamatay ka na, sumpay mo na ang Diyos mo, kamalas-malas na nangyari sa buhay natin. Hindi niya sinabi, ikaw ang malas, buhay ka pa, eh. Hindi pa ikaw sumama doon sa mga tinabunan ng lupa. Hindi niya sinabing ganon. Ano sabi niya? Hindi mo naiintindihan yung sinasabi mo. Pagpapala lang ba kaya ka magpapasalamat sa Diyos? At hindi ang pagsubok. Grabe yung kanyang perspective pagdating sa pagsubok. Tanong mo yung katabi mo, kamusta na ang isipan mo pagdating ng pagsubok? Kamusta na ang pananaw mo sa mga pagsubok na yung pinagdadaanan? Hello?
Lalo kapag kami narinig ka ng mga salita, lalo, alam nyo, ito, di kayo lahat sa akin, na tayo ay nakapag-re-react ng husto na mali kapag ang nagsasalita na sa atin ay yung malapit sa buhay natin. Kung ang magsasalita lang sa atin sa labas, wala tayong pakialam doon eh. Tama? Pero ang magsasalita na sa'yo, mahal mo sa buhay, iba ng reaction mo eh. Pero kay Job, nag-maintain siya ng godly perspective sa panahon ng siya'y may pagsubok. Tulad ng sinabi ng 1 Peter chapter 4, verse 12 to 13. Dear friends, don't be surprised of the fiery trials you're going through, as if something strange were happening to you. Instead, be very glad. Sabi mo sa atin mo, be very glad. Hindi lang be glad eh, be very glad. Ito yung godly perspective na kung saan, ano man ang pinagdadaanan mo, mataimtim ang puso mo, mapayapang yung damdamin, nagpapasalamat ka pa rin sa Diyos, masaya ka pa rin. Bakit? For these trials make you partners with Christ in His suffering. Nakikibahagi tayo sa pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo so that you will have the wonderful joy of seeing His glory when it is revealed to all the world. Kasi bakit? Makikibahagi tayo. Basahin natin sa Tagalog, mga minamahal, huwag na kayo magtaka sa mabibigat na pagsubok ng inyong dinaranas na para bang ito'y hindi pangkaraniwan. Sa halip, maggalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Hello? So anong punto rito? Your response makes all the difference. Totoo lang, tingin na sa akin, pag may mga pinagdadaanan tayo, kung paano ka tumutugon sa iyong pagsubok na pinagdadaanan, diyan makikita, papunta ka ba sa pagtatagumpay o hindi? Papunta ka ba doon sa pagpapala o sumpa? Yung response mo ay napakahalaga. Hello? Paano tayo mag-response pagdating ng pagsubok? Di ba, madalas yung iba, maninisi ng iba. Di ba? May sanggan, pati ang Diyos, sisisihin mo na. Nandiyan ka ba, Lord? Alam mo ba ito? Kailan ba matatapos itong pandemic? Lugi na ang negosyo namin, lugi na ang buhay namin, wala na kami pupuntahan. Pero kay Job, nag-maintain siya ng tamang isipan. At ang sabi ng Bible, hindi pa rin nagkasala si Job sa bagay na yun. Kaya, mga kapatid, lahat tayo may pagdadaanan sa buhay. Hindi maiiwasan yan. Sabi sa atin mo, hindi mo matatakasan yan. Bahagi ng buhay yan eh. Na tayo may pagdadaanan sa buhay. Hello? Pero your response to your trials, to your suffering, to your problems will make a difference. Yun ang makikita kung paano ka magtatagumpay. Amen? Sumunod na kwento kay Job. Nabalitaan na kanya mga kapatid, na kanya mga kaibigan. No? May 3 kaibigan itong si Job na ang pangalan ay si Eliphaz, Bildad, at si Zophar. Kung saan ay bumisita para kay Job. Tignan nyo kanya kalagayan. Nabalitaan nila yung nangyari pero di nila lubos maunawaan kung ano yung nangyayari kay Job. Basahin natin sa Job chapter 2, verse 11 to 13. Sapagkat dito natin makikita, listen to me church, kung paano naman tayo mag-respond sa mga taong may pinagdadaanan. Okay? So dito, sabi ng Bible, nagkasundo silang 3 na dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at makiramay sa kanya. Malayo pa lamang nakita na nila si Job, ngunit hindi nila ito nakilala. Kasi sa sobrang pinagdaanan ni Job, ito yung taong mayaman, pinakamayaman sa silangan. Nilirespeto, kagalang-galang, pero kung makita nila, ikaw na ba yan, Job? Mula ulo hanggang pa, nagnanaknak ang sugat mo, Nasaan mga tulong mo? Wala ka na, mag-isa ka na lang. Hindi nila makilala. Nang makilala nila ito, si Job nga ito, Hindi nila napigilang umiyak ng malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati. So napakahalaga mga kapatid, una nakita ko sa talatang ito, pag may pinagdadaanan ka, napakahalaga may kaibigan ka. Amen?
Tanong mo yung katabi mo, may kaibigan ka ba? Ayan. Minsan marami tayong acquaintance, no? Mga acquaintance, pero wala tayong kaibigan. Pag tinignan mo yung Facebook mo, ang dami mong friends. French. Ano ba yun? Friends pala. Friendster sasabihin ko sana kanina eh. Ang dami, pero sino talaga doon yung talagang malapit sa'yo na makikidalamhati sa panahon ikay may pinagdadaanan? Tama? Minsan nga nangaral ako doon sa burol. Kasi may burol kami, ang dami nagpuntahan. Pero tinitignan ko, karamihan sa mga dumalaw, hindi naman sumilip sa patay. Hindi man lang lumapis sa mga namatayan para makidalamhati. Alam niyo bakit nandun? Yung iba? Dahil sa pagkain. O yung iba dahil nandun yung mga kaibigan nila. O yung iba mas masahol para magsakla. May nagsasakla pa ba sa inyo dyan? Hindi para sa pagdadalamhati sa mga namatayan. Hello? Pero ang tunay na kaibigan, sa panahong may pinagdadaanan ka, makikidalamhati. So ito nakita ko, sumunod. 7 araw, 7 gabi silang naupo sa lupa kasama ni Job. Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano, sapagkat nakikita nilang hirap na hirap ito sa kanyang kalagayan. So sa mga may kaibigan na may pagdadaanan, may kaibigan kayo, may pagdadaanan niya sigurado. Anong pinakamaganda niyong gagawin? Makidalamhati. Just be there. 7 gabi, 7 araw, nakaupo lang sila. Pinakita nilang dadalamhati sila. Nagpunit din sila ng damit, nag-ahit din sila ng ulo. Hindi sila nagsabi na kung ano-ano. Marami sa atin, pagdala mo sa kaibigan mo may pinagdadaanan, sasabi mo agad, wala yaw, arte-arte mo sa buhay. Di ba? O kaya ikokonde mo kasi ikaw kasi yan. Nandiyan kayo? Hello? Mga kaibigan, mga kapatid, pag alam natin may pinagdadaanan ng ating mga kamag-anak, mahal sa buhay, o kaibigan, just be there. Yung presensya mo na nandun ka lang, malaking bagay yun. Kasi iba sa atin, pag dalaw, alam nyo, may dala kayong pamalo ng salita. No, hindi mo kailangan i-analyze yung pinagdaanan niya. Minsan ang pinakamaganda mong gawin, just be there. Sabi mo kasatabi mo, just be there. Doon ka lang, makiupo ka. No? Pero ito na, after 7 days, nang may nananahimik yung mga kaibigan niya at si Job. Unang nagsalita si Job. Hindi na niya kinaya. So Job chapter 3, verse 1, verse 3, verse 11 to 20. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita na si Job at sinumpa ang araw nang siya'y isilang. Hindi na sana ako pinanganak at hindi na rin sana ako ipinaglihi. Bakit hindi pa ako namatay sa tiyan ng aking ina o kaya nung ako'y isinilang niya? Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lamang? At bakit pa binuhay kung daranas din lang ng kahirapan? Ito isang bagay pa na pwede niyong gawin, mga kapatid. When everything is not okay, tulad ni Job, be true to yourself. Tell it to God. Your true experience, your true emotion. Tell it to God everything. Walang masama doon. Si Job, naging totoo siya. Hindi naman niya sinabi ko kanina. Hinarap niya ang Diyos, Lord, sana di mo na ako binuhay. Kung ganito lang namin pagdadaan ako, ba't binuhay mo pa ako? Naging totoo siya sa kanyang sinabi. Hello? Hindi po masama, mga kapatid, tingkay lahat sa akin, na pag may pinagdadaanan ka, kausapin mo ang Diyos, at sabihin mo kung ano nararamdaman mo. Hello? Kasi tatay natin siya na makakaunawa sa atin. Ang katotohanan nung sinabi ito ni Job, hindi pa rin siya nagkasala sa Diyos. Bakit? Naging totoo lang siya sa kanyang sinabi. Huwag mo itong sasabihin sa iba kung kani-kanino lang. Yung parang ibubuhos mo lang yung damdamin mo sa kung sino lang. Hindi ka maintindihan o baka i-chismis ka pa eh. Pero ang ginawa ni Job, humarap sa Diyos at sabi niya, Lord, ba't binuhay mo pa ako? Naging totoo lang sa kanyang sinabi. Amen? Kaya sabi sa katabi mo, when everything is not okay, tell it to God.
Pour it out to God. Sabihin mo sa Diyos, ibuhos mo sa Kanya. At maiintindihan ka niya. Nung marinig ng mga kapatid, ng mga kaibigan niya, nagsasalita na si Job, nag-isa-isa na rin silang salita. Una nagsalita ay si Eliphaz. So Job chapter 4, verse 7 to 8. Sabi nung una niyang kaibigan, isipin mo mabuti, Job. Meron bang walang sala na napahamak ang buhay? Meron bang mabuting tao na dumanas ng kasawian? Ang alam ko, ang mga naghahasik ng kasamaan, ang sila rin nag-aani ng kaguluhan. Kaya naman ang Diyos sa tindi ng galit sa kanila, parang dinaanan ng bagyot sila pinupugsa niya. So ito, kay Eliphaz, no? Basahin natin verse 8. Kung ako sa iyo, Job, lalapit ako sa Diyos, pakipindot, at ang aking kalagayan sa Kanya'y idudulog. So kay Eliphaz, when bad things happen to good people, ang konklusyon ni Eliphaz, bad things happen to bad people. Job, ang nakita ko, pitong araw naman tayo nandito nananahimik. Pero napansin ko, ito na konklusyon ko. Pinayagan ng Diyos yan kasi Job, masamang tao ka. Okay? So minsan ganun isipan natin lagi, minsan, di ba? Sa mga tao may pinagdadaanan, sinusumpa ka na ng Diyos. Dumating na ang panahon. Masama ka kasi. Yun ang konklusyon ni Eliphaz. Kay Bildad naman, yung isa na naman yung kaibigan. Sa Job chapter 8, ito naman ang sagot ni Bildad na suhita. Hindi pinipilit ng Diyos ang katarungan. Hindi niya pinipilipit ang katarungan. Hindi binabaluktot ng makapangyarihan ang katwiran. Maaari nagkasala sa Diyos ang iyong mga anak. Kaya't ibinigay niya sa kanila ang parusang nararapat. So, why do bad things happen to good people according to Bildad? Because of God's justice. Dahil ang Diyos ay justisya. Kasi mga anak mo, tingin ko, makasalanan. Why do bad things happen to good people according to Bildad? Kasi kung ano itinanim mo masama, yun ang aanihin mo. Nandiyan kayo? Totoo po yun sa mga pagkakataon, pero kay Job ay hindi totoo yun. Yun lang yung kanilang konklusyon ni Eliphaz at ni Bildad. Kasi si Bildad, ang sabi ng Diyos, ay hindi masamang tao. Pero totoo lang, marami mga kung ano-ano sasabihin ng tao sa atin. Pag may pinagdaanan ka, naku, puputaktahin ka ng, tama ba yun? Yun na yun. Pag-uusapan ka, pagpepestahan ka sa Facebook, sa Instagram. Nako, di ba? Talagang pag-uusapan ka kung ano-anong konklusyon na marinig mo tungkol sa kanila. Hindi mahalaga yun. Mahalaga kung paano ka tinitignan ng Diyos. Si Sopar naman, isa naman niya kaibigan, Job chapter 11, verse 6 and verse 13. Parusa nga niya sa iyo'y mas maliit kaysa sa iyong kasalanan. Ang bigat nito. Alam mo, yung pinagdaanan mo, namatayan ka ng anak, nawalan ka ng mga hanap buhay, ari-arian, nakasugat-sugat ka, iniwan ka ng asawa mo, maliit pa nga yan eh. Kasi sa laki na kasalanan mo. Ang iyong puso, Job, sa Diyos mo isuko at sa Kanya iabot ang mga kamay mo. So, kay Sopar, why do bad things happen to good people? Because Job is bad and Job needs to repent of being bad person. Alam mo, dapat mong gawin, magsisi ka eh. Makasalanan ka kasi. Kaya yan nangyari. Maliit pa nga yung dinanas mo sa laki ng kasalanan mo. Ang bigat, no? Tama? No? Talagang condemn na si Job. Pero alam nyo, ito na naman isang karakter na sinagot ni Job. Pagtapos niyang marinig ang kanyang mga kaibigan, in Job chapter 13, verse 15, another attitude, ang sabi niya, though he slay me, yet I will trust him. Sabi niya, kahit patayin ako ni Yahweh, hindi ako mawawalan ng tiwala sa Diyos. Nandiyan kayo? Ang binibigay sa kanya, puro mga negatibo, binabato sa makasalanan ka, maliit pa nga yung parusa mo, alam mo, yung mga anak mo makasalanan niya, kaya nangyari sa kanila yan. Ano sabi ni Job?
Patayin man ako ni Yahweh, hindi ako mawawalan ng tiwala sa Kanya. So anong punto? When everything is not okay, keep on hoping. Huwag kang mawawalan ng pag-asa sa Diyos mo. Hello? Sabi mo sa katabi mo, keep on hoping. Sa kabila ng hindi nangyayari sa ating kapaligiran, sa kabila ng may mga bagay tayong pinagdadaanan, sakit, karamdaman, kawalan ng mga bagay na material, inaatake tayo kabila ng mga tao kung ano-anong naririnig natin. Huwag kang mawawalan ng tiwala sa Diyos na nagmamahal sa'yo. Hello? Keep on hoping. And I want to encourage you right now, my brothers and sisters. Marami tayong pagdadaanan sa buhay na ito. Itong pandemic na ito, introduction pa lang ito. Hello? Sabi nga ni Bishop Mami, lagi narinig natin, the beginning of sorrow. Pero ano gagawin natin? Mawawala na ba tayo ng pag-asa? Hindi. We still keep on hoping. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa sa Diyos na nagmamahal sa atin. May isang napakagandang awit, ang title, Keep on Hoping. Sabi nung awit na ito, keep on hoping when the days get dark. Keep on singing, don't you ever lose heart. Lift your eyes, the one who gave you life will give you strength to keep on going. So keep on hoping, keep on hoping. What is the miracle's moment away? What if the morning just about to break and all the innocence you thought that you lost was there inside of you all alone? Sabi rito, huwag kang mawawala ng pag-asa. Natingin mo para nang wala ng kinabukasan. No. Mahal mo, madaling araw na, sisikat na ang araw sa'yo. So huwag kang mawawala ng pag-asa. Keep on hoping. Sabi mo sa katabi mo, keep on hoping. Sabi mo sa iyong sarili, keep on hoping. Sa kabila ng hindi magagandang nangyayari at may mga tao magsasabi sa iyo na kung ano-ano. Hello? Konklusyon nila yan sa mga nangyayari sa iyo. Pero keep on hoping. Bakit? Ang mga nagtitiwala sa Diyos, ito sabi Isaiah chapter 40 verse 31, but those who hope in the Lord, sa lahat na nagtitiwala sa Panginoon, will renew their strength, they will soar on wings like eagles, they will run and not grow weary, they will walk and not be faint. Para kang isang agila na hindi mapapagod. Ang taong nawawalan ng pag-asa, totoo, kahit wala ka pinagdadaanan, kung nawalan ka ng pag-asa, tapos sa buhay mo eh. Pero sa kabila ng marami ka pinagdadaanan at umaasa ka pa rin sa Diyos, lumalakas ka. Para kang isang agila. Anong isang agila? Mas lumilipad ng mas mataas kaysa sa bagyo. Hello? Kaya keep on hoping. Huwag kang mawawala ng pag-asa sa Diyos. Sapagkat mahal ka niya, naunawaan niya pinagdadaanan mo. Amen? Narinig ng Diyos ang iyong panalangin. May maggagawa sa sayo. When everything is not okay, keep on hoping. May isang lalaki po, isang kabataan, na nakikinig doon sa usapan ng mga magkakaibigan. Nakikinig siya at may conclusion siya sa nangyari. And I believe ginamit siya ng Diyos para ituwid yung usapang iyon. Ang pangalan niya ay si Elihu. In Job chapter 32 verse 1 to 2. Hindi nakipagtalo pa ang tatlong kausap ni Job sapagkat talagang iginigit niyang wala siyang kasalanan. Samantala, may nakikinig noon sa kanilang pag-uusap, isang lalaki na nangangalang Elihu. Job 35 verse 1 to 2. Nagpatuloy pa si Elihu. Ikaw, Job, ay walang katwiran. Hindi mo masasabing sa harap ng Diyos, ikay walang kasalanan. Sabi ni Elihu, alam mo, Job, ikaw ay walang katwiran. Kung ano man sinasabi mo, you're wrong. Kasi may mga pagkakataon na pinayagan ng Diyos ang ating mga sitwasyon kasi itutuwid ka niya. May ituturo sa iyo ang Diyos. Job, your words are empty. And Elihu corrected Job. Itinuwid ni Elihu si Job. Minsan ito nakita ko sa bagay pa dyan eh. Yung tatlo kaibigan niya, pero si Elihu nakikinig lang. Ano ibig sabihin to? May nakisawsaw sa nangyayari sa kanila. May mga tao talagang makikisawsaw sa nangyayari sa buhay mo. At minsan, listen to me ha, pinapayagan ng Diyos yun para magkaroon ka ng tamang kaisipan sa nangyayari sa iyo. Hello? So anong punto?
matuto kang makinig sa lahat ng mga pagkakataon, lalo kung ito ay padala ng Diyos. Amen? Huwag kang maging sarado sa isipan. Bakit pinayagan ng Diyos yan? Sabi ni Elihu, kasi, totoo lang, huwag kang magyabang, kasalanan ka rin. At ito na ang pinakamaganda. Sa Job, chapter 38, pagtapos magsalita ng mga kaibigan niya at ni Elihu at ni Job, ang Diyos naman na nagsalita. And God spoke. Basahin natin ang ilang bagay na sinabi ng Diyos kay Job, na kung saan nagkakatwiran sila when bad things happen. Kinukompute nila, ina-analyze nila yung nangyayari. Bakit pinayagan kay Job? Tinitignan nila yung bawat anggulo. Pero ang Diyos ay nagsalita. At ito ang sinabi ng Diyos. Siya naman na nagtanong. Ito naman ang sagot ng Diyos, no? Basahin natin. Ako po magbabasa, nilagay, hindi ko na nilagay dyan, pero babasahin ko sa Bible. Pagkatapos ito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamagitan ng malakas na bagyo. Listen to me. Ang ganda nung sinabi ng Bible, no? Pagkatapos ng lahat ng usapan, ang Diyos naman nagsalita, alam niyo sa pamagitan ng bagyo. Anong punto? When everything is not okay, parang bagyo ng buhay, doon mo maririnig ang Diyos. Nagets niyo yun? Pagkatapos ng lahat, ang Diyos ang nagsalita sa pamamagitan ng malakas na bagyo. So anong punto? Pag may pinagdadaanan ka, kasi dyan mo maririnig ang Diyos. Hello? Ito, tanong ng Diyos, sino kang mag-aalilangan sa aking kaalaman? Kina-analyze nyo. Maintindihan nyo ba ito? Sabi ng Diyos. Lalo lamang lumilitaw ang inyong kamangmangan. Tumayo ka dyan at magpakalalaki. Tanong ko sa iyo, sagutin. Nasang ka nang likain ko ang mundo? Doon pa lang, tamimi ka na eh. Saan ka nung nilikha kong mundo? Tao ka na ba? Kung talagang may nalalaman ka, lahat ay sagutin mo. Sabihin mo sa akin, sinong nagpasya tungkol sa lawak nito? Sinong sumukat? Alam mo ba ito? Alam mo ba sukat ang mundo? Sino may hawak na mga haligi ng mundo? Bakit nakalutang sa ere? Sa kalawakan, ba't hindi nahuhulog? Alam ba kung saan nakalagay ang haligi niyan? Grabe ang Diyos pag sumagot eh. Talagang mapapatahimik ka eh. Tama? Sino naglagay ng mga panulukang bato? Noong umagang iyon, ang bituin nag-awitan mga nilalang sa langit sa tuwing nagsigawan. Verse 10, ang dagat ay nilagyan ko ng hangganan upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lamang at huwag lalampas ang alon na naglalakihan. Job, naiintindihan mo ba lahat ng yun? Bakit ang tubig hindi tumatapos sa lupa? Hindi kayo? Sige, sagutin mo yun, Job. Nakapunta ka na ba sa bukal ng karagatan? Ang sahig ba ng dagat ay nalakaran mo na? May nakapagturo ba sa iyo ng mga pintuan ng pasukan tungo sa madilim na daigdig ng mga patay? Alam ba yung kung saan yung nilalagay ang mga patay? Yung siya, nakapunta ka na ba doon? Alam mo ba kung gaano kalaki itong mundo? Sumagot ka kung alam mo. So ito na, nangungusap ang Diyos kay Job. Okay? Sabagat ang Diyos kapag nangusap, sabi sa atin mo, pag nangusap ang Diyos, may itutuwid siya sa iyo. Job chapter 40, verse 6 to 10. Basahin mo naman natin ito. Job 40, verse 6 to 10. Buhat sa bagyo, sumagot uli si Yahweh. Nangungusap si Lord sa bagyo eh. Tumayo ka ngayon at magpakalalaki. Tanong ko sa iyo sagutin. Ika'y magsabi, ako pa ba ang nais mong palabasing masama upang iyong palitawin na ikaw ang siyang tama? Ang iyong lakas ba'y katulad ng Diyos? Tining ba'y dumadagundong katulad ng kulog? Kapag nagsasalita ka ba, parang kulog kung pakinggan? Kung gayon, kung ganun ka, kung Diyos ka, balutin mo nga ang sarili mo ng dangal at kadakilaan. Magbis ka nga muna ng kaluwalhatian at ng kaningningan. Gusto mong intindihin lahat ng bagay. Bakit? Diyos ka ba? Kung Diyos ka, di balutin mo sarili mo ng kaningningan. Anong punto rito ng Diyos? Job, hindi mo kayang intindihin lahat na nangyayari.
So listen to me, church. When everything is not okay, there are times that you don't have to analyze things. You just have to listen to God. You just have to trust God's plan. Kasi madalas tayong na-analyze natin, ano ba nangyari talaga? Kung pinayagan niya ng Diyos, siya ang nakakalam kung bakit. Because God is sovereign. Gagawin niya kung anong gusto niya. Diyos siya. Hello? Sabi sa katabi mo, huwag mo i-analyze ang lahat ng bagay. Hindi natin trabaho intindihin lahat ng bagay. Alam mo, ang trabaho natin, magtiwala sa Diyos sa kabila ng bagyo ng ating buhay. Pakinggan kung ano ang sinasabi ng Diyos sa ating sitwasyon. Hello? Kaya nung marinig ito ni Job, malapit na po ako matapos. Job chapter 42, kinilala ni Job ang kanyang pagkakamali. Verse 1 to 3. Ito naman ang sagot ni Job kay Yahweh. Alam kong ang lahat ng bagay kaya niyong gawin. Pagkatapos ng mga tanong ng Diyos, napakahaba nun, basahin niyo po sa inyong mga tahanan. At walang makapipigil sa lahat ng iyong balakin. God is sovereign. Kinilala ni Job na sovereign siya. Kung ano man ang mangyari, huwag mo intindihan kung ano nangyari sa pandemic. Saan ba nangyari yan? Nagiging ano tayo, no? Scientist, nagiging theorist, nagiging kung ano-ano tayo sa pandemic Hindi natin kailangan intindihin lahat ng bagay Intindihin natin kung ano ba sinasabi ng Diyos sa atin. Sabi niya, hindi ko mapipigil kung anong yung balak. Diyos ka Itinatanong niyo, sino ako nangangahas sa kayo pag-alinlangan? Gayong ako na may walang nalalaman. Nagsalita ko ng mga bagay na di ko nauunawaan, ng mga hiwagang di abot ng aking isipan. Anong punto? Listen to me, church. We cannot understand everything that is happening around us. We cannot understand why God allow bad things happen to us. Even we are children of God. Hindi natin kaya unawain yun Ang kailangan natin, pakinggan kung ano sinasabi ng Diyos. Job chapter 42 verse 7, hinarap naman ng Diyos itong tatlong kaibigan niya. Si Eliphaz na Temaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matinding galit ko sa inyo at sa dalawa mong kaibigan sapagkat hindi niyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Mabuti pa rin yung ginawa ni Job kaysa sa tatlo. Nagalit ang Diyos sa tatlo. Kayo kinondem niyo si Job, hindi niyo naiintindihan yung nangyayari. Kaya ano nangyari? Verse 10 ng chapter 42. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan at dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Yung kayamanan binanggit sa unang chapter, dinoble ng Diyos. Bakit? Naunawaan na ni Job bakit? May pinagdaanan siya. Naunawaan niya hindi niya kailangan ma-analyze lahat. Ang kailangan niya, makinig sa Diyos. So when everything is not okay and bad things happen to good people, etong sagot ko sa inyo mga kapatid. Why? Hindi natin talaga kayang unawain bakit. Minsan hindi talaga natin mauunawaan. Bakit natin, maunawa ba natin yun? Mahal natin sa buhay. Kasama lang natin kahapon, tas kinabukasan namatay. Maunawa mo ba yun? Maunawa mo ba napakabuti ng Diyos, pero may pandemic ngayon sa mundo. Ang daming na nga nawalan ng trabaho. Marami tayo mga pastor na nakilalang na mga namatay. Dahil ba sila yung makasalanan? O dahil hindi lang talaga natin maunawaan, bakit pinayagan ng Diyos? Anong kailangan natin gawin? Hindi natin maunawaan. Ang kailangan natin gawin is to trust God. Are we trusting God even though we cannot understand our circumstances? Hindi natin kayo unawain So ano kailangan punto, mga kapatid? If you cannot understand, you cannot fathom everything na nangyayari sa iyong buhay, sa gitna ng bagyo, ang pinakamaganda, we can know God. Makikita natin ang Diyos doon. Knowing that God cares through our suffering, makikita natin ng Diyos ay nagmamalasakit sa ating mga pinagdadaanan. At ano kailangan gawin natin? Trust God's plan. Pagtiwalaan ng Diyos. Knowing that God allows suffering for divine and holy purpose. Makita natin may dahilan ng Diyos Hindi natin kaya unawain ngayon. May paunawa niya isang araw. Hindi man dito sa lupa, doon sa kanyang kaharian. God is sovereign.
At sa gitna ng pagsubok at problema, know that Jesus is our Redeemer. Ang pinakatema ng Job, Book of Job, ay yung sinabi ni Job sa chapter 19, verse 25. Lahat ng pinagdadaanan niya, kung ano-ano sinasabi ng kanyang mga kaibigan, ito sagot ni Job. Nag-refer kay Jesus Christ. I know that my Redeemer lives. And that in the end, He will stand on the earth. Alam mo, nakita ni Job sa suffering niya, si Jesus. Kasi sabi niya, and I know my Redeemer lives. Alam kong buhay ang manunubos ko. Alam kong darating si Jesus. Paano yung punto niya? Darating ang tagapagligtas sa dulo ng mundong ito. Makikita kong ang Diyos pa rin ang tutulong sa akin. Huwag ka mawawala ng pag-asa. When everything is not okay, that's God's plan. Magtiwala ka sa plano ng Diyos. Oo, marami tayong marinig kung ano-ano sasabihin ng tao sa atin. Huwag kang papadala. Magtiwala ka sa kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng Diyos. And when everything is not okay, meron tayong Redeemer. Ang pangalan niya ay si Jesus. Amen? Sige po, palapakan natin ang Panginoon, tayong lahat ay tumayo.